Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, lalaban tayo sa mga NPA. Shinare ni Teo Moreno ang post ni Congressman Paolo Pulong Duterte. Response ito, buwelta ito ni Congressman Duterte sa statement ng One Sambayan. Ito yung grupo ni Supreme Court Justice Carpio na nagbabala sila sa host country na tatanggap kay PRRD once na i-approve ng ICC ang kanyang interim release. Parang tinatakot nila ba na masisira daw ang image ng country ito kung tatanggapin nila si Tatay Digong. In short, ayaw nilang ma-release si Tatay Digong detention from ICC. Gusto nilang mabulok si Tatay Digong sa kulungan. Okay. So, ito. We received news on another supposed group of people who call themselves One Sambayan. Sambayanan. One Sambayan. Warning countries who will receive our former President Duterte should his appeal for an interim release be approved. Nagbabala sila. Who are they? Example, ako yung country, Japan. Sample lang ito, Japan. Nag-decide ang Japan, okay, tatanggapin namin si former President Duterte. Who are they to warn me or warn the Japanese government? Okay, first of all, a citizen of this republic has been kidnapped by his fellow Filipinos and never did we hear anything from this group. Tama. Tahimik lang sila itong One Sambayan. Sambayan ba o Sambayanan? From this group, neither did we hear anything from them when drug lords and NPA insurgents terrorize our fellow Filipino citizens. Itong One Sambayan, ang guest candidate nila nung May 12 election, si Franz Castro, yung mga kandidatong leftist, Luke Espiritu, yung party list, kabataan, yan. Magkakakampi sila sa leftist, itong One Sambayan. It is quite interesting now that these people would go on great lengths to warn states from receiving our very own president. May I remind One Sambayanan that numerous countries have in fact lauded PRRD in his crusade to combat crime in our country, and I would not be surprised if many will express interest in receiving FPRRD in their respective country. Mautak itong mga countries ito, nagmamasid, hindi sila otso-otso. Alam nila na political persecution ang nangyari kay PRRD. Paano maging crimes against humanity yung war against drug? It's a legitimate government operation. Kaya nga, si dating Soldier General Guevara, yung nasabi niya nga, there's no way maging crime of humanity ang war on drugs. So, ang mga bansa na nagmamasid, hindi sila otso-otso. Alam nila ang pangyayari. The international community is not blind. Ito na yung sinasabi ko. With what is happening in our country. There is no crime against humanity but a legitimate action of a man who actually had the balls to do what is right to save his country from illegal drugs and criminality. Maraming Pilipino, yung latest survey ng Pulse Asia, pinakamataas na trust rating si PRRD, nakakulong na yan 63% ang trust rating ni PRRD. Tinalo pa niya si BP Sara at 50%. Ang sitting president, BBM, is only 32. Ano ba yan? Si PRRD ang pinaka mataas na exit rating in history, 81 or 88%. Oh. Kaya
wag ninyong maliitin yung ganun nga tiwala ng taong bayan kay PRRD. O, yung nangyari sa election, May 12, sa local absentee voting, men and women in uniform. Sinong binutuhan nila? Ang mga kandidatong in-endorse ni PRRD. Excuse me. Like any other member of the Makabayan Bloc, One Sambayanan is a group similarly funded by Tambangag, using taxpayers' money to fuel his twisted dream that he can still be president in 2028. President Duterte is already weak and old. His only dream right now is to return to his country and be with his family. He is no longer a threat to the presidency as he is already legally barred from doing so. Sadly, the very country that he served cannot accept him back because of its leaders who now disown him. I appeal to my fellow Filipinos, let us continue to pray for PRRD and that he may finally return to his country that he dearly loves and faithfully serves. Yes, kasama sa dasal ko everyday si PRRD, for God to give him health, comfort habang nakakulong siya, na sana ma-approve ang interim release and later on sana makabalik siya dito sa ating bansa. That's my prayer. And I know marami sa inyo rin ang nagdarasal. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Yoli Twadles, of course, this is the desire of every mentally and emotionally sound Filipino to have its former president be afforded the sanity of living and dying in his country. I wonder why certain groups painted him as criminal when during his term we can sleep soundly in our homes, walk in the streets, in our cities without fear. Government red tapes were gone and those in public offices were afraid to receive bribes. Daman-daman ng Pilipino, maraming Pilipino ang katiwasayan panahon ni PRRD. Ryan Limick, wow, relevant sila to warn other countries. Yan nga, who are they? Sambayan? Natalo nga ang kanyang mga kandidato sa ano. So, anyway, wala na silang magawa dahil sa di siguro in a few weeks, 1 or 2 months from now, lalabas na, ma-approve ang interim release ni PRRD. Yun ang fearless forecast ni Attorney Harry Roque. So ituloy po nating magdasal. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan, intercrop with Arabica coffee. Panoorin ninyo ang video na ito. Ako sa area ni Kuya JD. Mayong buntag, Kuya! Oy, may muntag. Oh. Saman. Tanom ka kape, Kuya? Oh, katanim kong kape. Muna ni. Puro rice na. Oh, paboris. Ikat kuan sa to. Sige, gimix na ako ni kuano. Pura dani og ite. Muna niyo. Ini na yon. Tanom. Oh, kani. Para may. Salamat gyud sa Ginoo nga natubag gyud ang akong pagampo. Salamat pud sa nagtanom o sa naghatag og similya nga kape. Kay dalipay ko nga kining kape dako gyud ang atong income ani kay sa ayo pa marbes 65 ang kilo ani. 65 ang kilo kun mabugas na 450 ang kilo, so dako gyud ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga nakatanom gyud ko labi ra sa gigamit sa Ginoo nga tao nga magatag niini. Karon mo na ni ang kape nga natanom ni Kuya JD nga seedling. So mga maayo gid kaayo nga seedling sa kape. Makita nato nga mga tambok siya. So maupod ni ang tanom ni Kuya JD. Ang una niyang tanom nga lakatan. So karon makita nato nga hapit na gyud siya mamunga. So mga dagko na gyud. So 145 tanan ni nga saging lakatan ni Kuya JD.
ug mo ni ang unang niyang tanom. So karon nagtanom na sad siya og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Tag 65 ang kilo sa kape nga kanang wala pa napanitan bagong harvest. So ginabunuan na po ni Kuya JD ang iyang lakatan. Tabunan ni So karon mo na po ni ang carrots ni Kuya JD. So tulo pa ni siya kasi mana so wala pa tanan nagtubo. kanin mo na. Oo.